Nadakip ang tatlong individual kabilang ang isang high-value individual HVI sa ikinasang anti-illegal drugs bypass operation ng Cabanatuan City Police Station o CCPS noong Enero Agis taong 2026 bandang alas 8:15 ng gabi sa Puro 4 Barangay Mabini Extension, Cabanatuan City. Ang operasyon ay isinagawa ng Drug Enforcement Unit ng CCPS sa ilalim ng pangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Renato C. Morales, Chief of Police. Sa nasabing operasyon, matagumpay na nakabili ang police pusher buyer ng isang heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 0.17 gramo mula sa dalawang suspect na may edad 64 at 37. Sa isinagawang protective search, nabawi ng mga operatiba ang mark bypass money at nasamsam ang 17 karagdagang sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 63.21 gramo mula sa pag-iingat ng 64 years old na suspect na kinilalang high-value individual. Samantala, dalawang sachet naman ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.56 gramo ang na-recover mula sa 37 anyos na suspect. Sa kabuuan, ang tinatayang gross weight ng nasamsam at nabiling hinihinalang shabu ay umabot sa 63.94 gramo na may katumbas na standard drug price na 434,792 pesos. Habang nagpapatuloy ang operasyon, isang ikatlong suspect na 62 taong gulang ang naaresto matapos makumpiskahan ng isang gawang bahay na kalibre 9mm na baril kasamang isang magazine na may 4 na bala. Ang lahat ng ebidensya ay maayos na minarkahan at isinailalim sa inventory alinsunod sa itinakdang proseso ng batas. Ang mga suspect ay kasalukuyan nasa kustudiya ng pulisya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Isinagawa na ang paghahanda ng criminal complaint para sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na isa sa ilalim sa inquest proceedings sa tanggapan ng City Prosecutor ng Cabanatuan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Morales, mariing tinututulan ng kapulisan ng anumang uri ng iligal na droga sapagkat hindi lamang ito paglabag sa batas kundi nagdudulot din ng pagkawasak ng pamilya, karahasan at pagsasamantala sa mga mahihinang sektor ng lipunan. Patuloy ang paalala ng pulisya sa publiko na pag-isipan ang magiging epekto ng kanilang mga desisyon, hindi lamang sa kanilang sarili kundi sa buong komunidad. Pinangunahan ng Child and Youth Development Division ng Cabanatuan City Social Welfare and Development Office ang isang makabuluhang symposium on teenage pregnancy bilang bahagi ng kanilang patuloy na kampanya para sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng kabataan hinggil sa responsableng pagdedesisyon, tamang ugnayan at paghahanda para sa mas maayos na kinabukasan. Ang nasabing symposium na dinaluhan ng mahigit daang kabataan mula sa iba't ibang paaralan at organisasyon sa lungsod ay naglatag ng mga mahalagang talakayan ukol sa mga sanhi at epekto ng maagang pagbubuntis, ang mga legal at social na implikasyon nito at mga paraan kung paano ito maiiwasan. Ibinahagi rin ng mga eksperto ang tamang impormasyon tungkol sa reproductive health at kung paano makakagawa ng mga responsableng desisyon sa kabataan. Lubos na nagpasalamat ang tanggapan kay Ms. Mila B. Manabat, ang naging pangunahing resource speaker sa kanyang makabuluhan at napapanahong pagbabahagi ng kaalaman na nagsilbing gabay sa mga kalahok. Ang kanyang presentasyon ay nakatutok sa pagpapalakas ng self-esteem ng kabataan, tamang pagbuo ng relasyon at pagpapahalaga sa sariling pangarap at edukasyon, mga salik na kritikal upang maiwasan ang maagang pagbubuntis.
Taos-pusong nagpahayag ng pasasalamat ang tanggapan kina Mayor Micah Vergara at sa City Government of Cabanatuan sa kanilang walang sawang suporta sa mga programang naglalayong pangalagaan ang kapakanan at kinabukasan ng kabataan. Ayon sa mga lokal na opisyal, ang symposium ay bahagi ng mas malawak na advokasya ng lungsod na palakasin ang suporta sa adolescents' health and development, isang hakbang na kaakibat ng mga pambansang kampanya laban sa teenage sa pregnancy at pagpapatibay ng information drives at youth empowerment programs. Mahalaga ring tandaan na ang issue ng teenage pregnancy ay isa pa ring kinakaharap ng maraming komunidad sa bansa. Ayon sa Commission on Population and Development at iba pang ahensya, patuloy ang mga programa para palakasin ang reproductive health education, pagpapalaganap ng comprehensive sexuality education sa mga paaralan at pagsuporta sa mga kabataan para magkaroon ng akses sa tamang impormasyon at serbisyo. Sa pagtatapos ng programa, nananawagan ng mga tagapag-ayos at resource speakers sa mga kabataan na gamitin ang kanilang tinig at potensyal para sa positibong pagbabago at para aktibong maging bahagi ng solusyon sa mga isyong kinakaharap ng kabataang Pilipino. Matagumpay na naaresto ang isang most wanted person sa lalawigan sa isinagawang Manhunt Charlie Operation noong Enero 12 taong 2026. Ito'y sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Herel Daggett L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO. Bit-bit ang mga warrant of arrest, nagsagawa ng operasyon ang mga tauhan ng San Jose City Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto sa isang 31 anyos na lalaki residente ng Barangay Abar First, San Jose City. Ang akusado ay nahaharap sa kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa at paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may inirekomendang piyansang 200,000 pesos. Ayon kay Police Colonel Bruno, nananatiling matatag ang NEPO sa pagtugi sa mga taong may nakabinbing kaso at sa mahigpit na pagpapatupad ng batas upang masiguro ang kaligtasan ng mamamayan. Dagdag pa niya, lahat ng operasyon ay sinasagawa alinsunod sa Enhanced Managing Police Operations. Ang operasyong ito ay alinsunod sa adikaing bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Piñones Jr., Regional Director ng PRO3 upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong Central Luzon.